ang mastermind dito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman, nakinabang ang mga kontraktor. Pero, yun lang ang tutumbukan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito, ay makakaligtas. Tulad noong panahon ni Janet Lim Napoles, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, si Napoles lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, nagawa siya na independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory na. Mayroon bang independent body na recommendatory na? Siya pa rin ang mag-uusga kung sinong sasapahan at sinong hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa legal na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala na humpay, wala na pamibigay na suporta sa mga mahihirap, ang mga mayayaman, mga kronis, yun ang nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan, hinihikayat ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulismen, kailangan pa kayo magmulat ng inyong mga mata. Kayo ba ay kasamahan din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo tutukanan ng mga matalino? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa para atin na ipagsama-sama sa isa't isa na ating ipagpurikan sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung gaano sama at ating pang-gobyerno ngayon, mga kababayan. So, hindi ko ba hamaan pa ang ating salita? Ito na lang, walang ibang mastermind sa lahat na ito. Kundi ang presidente na mga sa Pilipinas na walang ginagawa kundi nagliwalay lang gagastusin ang katakot-takot na milyon-milyon. Ngayon, pagka-travel na naman ulit siya sa Cambodia, ang gagawin na ito? Tulos tayo na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo napaka mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila, kasi galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, ng mga politiko, nag-iimbak ng karami-raming pera, mga kababayan. At karangyaan lang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagpapaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nagkalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa na ng mga politiko. Ito mga contractors, kasangkalan lang nila para kumita sila mga kababayan. So, anong isisigaw mo natin? Ito sa gobyerno. Marcos Solution! Marcos Solution! Marcos Solution! Marcos Solution! Mabuhay ang Pilipino at huwag sana patuloy ang mga duwag na nandyan lang sa
tuloy-tuloy ang jump, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayong ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Magandang hapon, ganito lahat. Maraming salamat, former Secretary Ang grupo na Angat ay Gulo. Kami po ay tipon-tipon dito upang ilabas ang aming sama ng loob sa ating gobyerno. No? Una sa lahat, ako si Atty. David from Quezon City, 3rd District. No? Tanungin ko po kayo, lahat po ba dito, si ba sa inyo, nakaranas po ba ng binaha ang inyong mga lugar? Hindi lang po siguro Metro Manila ang binabaha. Ngayon, natuklasan na po ang tunay na may sala sa flood control project. Sino po ang may sala sa flood control project natin? Ang unang may sala po ng ating flood control project ay ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat, Hindi namin mahal yun! ay hindi po pala nating mahal, putang inang Pangulo. Yun, pwede yun, pwede. Diba po? Kasi hindi po mangyayari ang lahat ng yan kung wala po paintulot ang ating Pangulong Marcos. Ngayon, ipinagmamalaki naman ng mga congressman ang kanilang budget na ibinigay sa kanila na bilyon-bilyong piso na galing sa pera ng taong bayan. Ang tanong ngayon, yung bilyon-bilyon na pera ng taong bayan ngayon na para sana sa flood control project, saan po napunta? Sa bulsa! Ang mga magnanakaw! Anong darambo? Sa bulsa ng mga magnanakaw. Pero ulitin ko po, sino po ang main player ng flood control project na ito? Ang pinaka-main player po na tinatakpan nila kung saan napupunta ang pera ng taong bayan ay nasa kay Lisa Araneta Marcos. Sapagkat si Lisa Araneta ang nagdidikta kay Martin Romualdez para kumurakot ng pera ng tao ng bayan. Ngayon naman, itong si Martin Romualdez ay uutuin si Saldico para gumawa ng paraan para makakuha ng maayos na pera ng taong bayan. Ngayon, tanungin ko sa inyo, nasaan na si Saldico? Tumakas na! Kaya po siya. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nung nalaman po ba ang flood control project, nung pumutok, nandito pa po si Saldico. Pero nung nalaman na iimbestigahan na, biglang nawala si Saldico. Ngayon, gumawa ang ating mga bulok na congressman na naman ng committee para sa flood control project. Kayo po ba naniniwala sa kanilang pag-iimbestiga? Sapagkat walang karapatan sila mag-imbestiga sa flood control project sapagkat sila ang may gawa. Sila ang may akta ng flood control project na yan. Mga magnanakaw! Mga congressman na mga magnanakaw. Lahat po ng mga congressman na yan na umuupo ngayon sa committee na yan, lahat po na yan ay nakakulpa ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga yan ay magnanakaw. Una po sa lahat, sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo pwedeng idemanda dahil sinabihan natin silang magnanakaw. Karapatan po natin yun na magsabi sa kanila sapagkat sila ay
Lubog po ang mga sasakyan, bubong na lang po ang nakikita. So ngayon, para naman to sa mga congressman sa 3rd District, anong ginawa ninyo sa pera ng flood control project? Binulsa ba ninyo? Malamang binulsa kasi wala naman talagang flood control. Ito pa po mga kababayan, naniniwala ba kayo na sasabihin ng mga local government na wala silang aalak na laman doon sa flood control project? Imposible po yan kasi sakop mo yan, karapatan mong imbestigahan. Siguro, alam mo na, nalagyan naman. Kaya yun, tumahimik si Mayora. Wala pa akong tinutukoy na mayor dito. Kung narinig ni Mayor Joy ito, I love you. Pero yun po ang katotohanan. Una po, yung ating barangay chairman, may pananagutan din po dyan. Sapagkat, sakop po nila ang mga barangay na yun. Tatanong sila kung may permit pa ito. Kung wala, i-report nila sa City Hall, action ng City Hall. So kung walang nangyari, wala daw alam ang municipal, local government, it's mean, nalagyan po sila. Naging bulag-bulagan po sila sa mga magnanakaw ng congressman. Nakaawawa po ang taong bayan na ang tax natin, bago ka mapunta sa atin, ang sahod natin ay kaltas kanila. Tapos dadalhin lang nila sa walang hiya ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayong mga congressman! Mahiya naman kayo, Lisa Marcos! Makapal na masyado ang mukha mo, putang ina mo! Habang ang mga tao nalulubog na sa baha, kayo naman nalulubog sa yaman ninyo! Ipamahagi ninyo ang perang ninakaw nyo sa taong bayan. Huwag ninyong pagtakpan ang mga taong magnanakaw sapagkat alam ninyo na kayo ay magnanakaw din. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.